Good evening po uli. Ngayon po ay ating pag-aaral po muli ng salita ng Lord sa 1 Thessalonians. Tayo po ay nasa last part po ng chapter 4. Kaya para po sa umpisa ng ating pag-aaral, tingnan po muna natin itong mga images na ito, mga kapatid. Ayan po. Lagi po dyan, evacuation. Yan, evacuation. Next, ayan po ay kuha po yan na meron po kasing emergency na dapat mag-evacuate yung mga tao, no? For some reason. Maybe siguro may emergency lang, no? Regarding a calamity. So, yan pong mga sasakyan na yan, dala po nila kanilang mga families para po lumipas sila sa ibang lugar. Ayan po, sabi emergency evacuation, no? Nagkakaroon po ng evacuation kasi po it's either merong calamity, di po ba, may sunog, minsan may earthquake, no, or kahit sa Pag-asa, di po ba, pag sinabing malakas yung bagyong darating, para magkaroon po ng preparation, wala pa yung bagyo, malayo pa, kung tatama sa Pilipinas, di po ba, nagkakaroon na po ng evacuation na advance. Ano po ang aim? Ang aim po ay para maiwasan yung damage or ma-minimize yung damage sa property, sa lives, sa buhay ng mga tao, at of course para hindi mamatay, no? Para hindi magkaroon ng losses of lives, no? Kaya nagkakaroon po ng mga evacuation. Yan po ay standard na ginagawa para po ma-preserve yung buhay ng tao. Pero alam po natin, mga kapatid, di po ba, na eventually, hindi naman natin maiiwasan po o natin mapigil yung pagdating ng kamatayan. No? Dating din po yan talaga sa buhay natin. At hindi po yun madali na, especially kung tayo po ay nawala ng mahal sa buhay, no? Family members or even close friends or relatives. At ito po yung concern ng mga taga-Thessalonica, no? Dahil nga po nagkaroon po ng mga agam-agam sila, worries, kasi nga po ang dami ng mga namatay, nakasama nila, nauna na sa kanila ng mga nasa Panginoon, no? And these Thessalonian believers po, yung mga namatay, it's either because of the persecution, po ba? May persecution kasi noon. Tapos po meron ding or kung hindi naman, siguro nagkakasakit din, no? Nagkasakit sila kaya namatay yung iba, or because of ripe old age, no? Dahil sa katandaan, so they passed on because ng natural death dahil nga po sa aging process. But alam man po yung naging dahilan o ng mga kamatayan ng mga Christians during that time sa congregation po ng Thessalonica, nagtatakot sila, nag-worry sila, ano na mangyayari sa mga nauna ng mga nasa Panginoon, ang mga nila sa buhay. At sila din, ano ang future nila. So, titignan po natin yan. At yan nga po ay in-address ni Paul, no? Kaya nga po ang title natin sa gabing ito ay Hope Beyond the Grave, no? Hope Beyond the Grave. Pag-asa sa kabila ng libingan or of course ng kamatayan. Amen po. At nawa po maging pagpapala at eye-opener sa atin at encouragement po ang salita ng Lord ating pag-uusapan. And tayo po ay mag-pray muna bago po natin tuloy ang pag-aralan ng kanyang salita. Sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na gumawa ng langit at lupa, sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon, ay po lumalapit sa iyo at pinagkakatiwala ang gabing ito ng pag-aaral ng iyong salita. Nawa nga po, gabay niyo po kami ng Banal na Espiritu at kami po ay matuto at mapalakas po at magkaroon kami ng pag-asa mula sa iyong salita. Pinupuri po namin kayo tinataas sa gabing ito. Salamat po, Ama. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, dalangin po namin ng mga bagay na ito. Amen. Amen. Praise God. So, hope beyond the grave. Okay ho? So, sinabi ko na po yung context, no? Bakit ito yung naging topic ni Paul, no? So, ang tanong po ay what is going to happen to them? What is going
to happen sa mga namatay na ng mga Christians, no? Okay, unang-una po mga kapatid, death is not the end. Ayan, death is not the end. Ang kamatayan ay hindi ito yung katapusan. Okay, sabi po sa verses 13 to 14, sabi po, brothers and sisters, we do not want you to be uninformed. Sa ibang salin po, ignorant, no? About those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind who had no hope. For we believe that Jesus died and rose again. And so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. Kayo? So, gumamit po ng instead na death, no? Sa Bible po, mapapansin po natin, kapag ang pinag-usapan po mga Kristiyano, mga believers na nawala na sa Panginoon, namatay na, hindi po ginagamit yung death, bihirang-bihira. Usually po, ang ginagamit na term ay asleep, fallen asleep, o natulog, no? Yun po yung euphemism, no? Natulog, no? Hindi yung namatay, no? Kayo, parang doon pa lang sinasabi na hindi talaga end yung death kasi natulog lang, ayan, nag-fallen asleep lang, okay? Sabi po ni Paul, kasi may binanggit diyan, so that you do not grieve like the rest of mankind, you have no hope. Mga kapatid, hindi po sinasabi ng salita ng Diyos na bawal magluksa, bawal tayong malungkot, bawal tayong maapektuhan kapag meron tayong nawala ng mga mahal sa buhay, merong nawala o namatay, no? Hinahayaan po ng Bible na express po natin yung ating sorrow, no? So God's word does not prohibit expressing sorrow and mourning attitude, no? Yung pagluluksa kapag merong loss ng life, no? Di po ba ang Lord ay umiyak siya? He was saddened because of the death of Lazarus. Ganun din po si Mary and Martha. In fact, diba, sinalubong nga po siya at iyak ng iyak yung magkapatid kasi nga po na nawala si Lazarus, no? Namatay si Lazarus. Okay, so makita pa rin natin kahit si David, iniyakan niyang maigi ang kanyang anak, no? Na pinagpray niya na buhayin ng Lord pero namatay din. Kayo, makita po natin si Mary, yung mother ni Jesus sa cross, di po ba umiyak siya together with the women na sina Magdalene nung ang Lord po ay namatay nga doon sa cross. So, bahagi po mga kapatid ng buhay nating mga tao yung tayo po ay malungkot, maapektuhan, magkaroon ng sadness, ng mourning o pagluluksa when somebody passes on, especially kapag mahal natin sa buhay. Ayun po, pero sabi nga po ni Paul, pero dapat may pag-asa tayo, no? Kasi po, sinasabi natin na death is not the end. At yun po yung maraming bagay na sinabi ng Lord. Halimbawa po, sa John chapter 11, verse 25 to 26, verses 25 to 26, sabi po, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Kita niyo po, even though they die, okay? And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Kita niyo po? So, kahit ang Lord, ina-assume niya na people will die, no? Kasi tao lang po no? Pero sabi niya, isang sinasabi niya, but I am the resurrection and the life. Pero ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Sino man na namatay, bago siya namatay, sumampalataya siya sa akin, nag-believe siya sa akin, no? Inilala niya ako sa kanyang buhay, he will be resurrected sa pagdating ng panahon. Tayo? Sabi po sa John chapter 6 verse 39 to 40. Again, the Lord is speaking here. And this is the will of him who sent me, that I shall lose no one of all those he has given me, but raise them up at the last day. For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in him shall have eternal life. And I will raise them up at the last day. Kita niyo? Tingnan niyo po yung bakit i-raise. Kasi nga namatay Di po ba? So, kita po natin dito yung certainty that death is not the end as far as Christians or believers are concerned. Kasi nga po, may pangako ang Panginoon na bubuhayin niya kanyang mga anak pagdating ng panahon. Pag muli siyang bumalik. Intindihan po ba natin?
So sabi dito, Jesus categorically affirmed our future life after death through his death and resurrection. So ano po yan? Settled issue na po yan. No? We will experience death here. Our earthly life will be soon over. Pero pagdating ng panahon po, ang assurance, ang confirmation ng Lord, we will be raised up. Kaya death is not the end. O sa mga wala sa Panginoon, no? And even sa mga hindi naniniwala sa Bible, no? Sabi nila, eto lang naman ang buhay. After this life, everything is over. Wala namang kaluluwa, wala namang accountability before God. No? So, ganun lang ang buhay nila. After this earthly life is over, okay lang, di wala na. Death lang ang kasunod. So, hindi sila naniniwala sa punishment. No? Kasi kung hindi ka naniniwala sa Diyos, therefore, hindi ka rin naniniwala sa opposite, doon sa darkness. And so, walang punishment. No? Walang hell. Ganun, no? Okay? Pwede natin sabihin, the hope for the afterlife is the greatest future that awaits every Christian. Ayan. Kaya po sabi ni Paul, ayokong hindi kayo na-inform no? Gusto ko na alam nyo ito, no? Sabi ni Paul. At sabi natin diyan, the hope for the afterlife is the greatest future that awaits every Christian. Palagi ko yan po ang pinakatotoo. Kasi po, di po ba nature naman natin yung instinct to survive, di po ba? Kahit sinong tao na nasa kaniyang tamang pag-iisip, walang gustong mamatay, no? With a very, very few exception ng mga nagpapakamatay. Pero may mga dahilan kasi yun, no? Mga bigat na kadahilanan. But normally, no, at gusto po talaga natin nag-exist tayo rito. As much as possible nga, huwag tayong mamatay. We die at the right age, kumbaga sinasabi, no? Pero tandaan po natin, no, yung itong afterlife, ito po yung greatest future nag-await sa atin. So, pwede na ngayon pa lang kahit malakas ang katawan natin, wala tayong iniinda marahil, at seemingly parang napakalayo sa atin yung imagination na tayo kukunin na ng Diyos o mamamatay na. Tandaan pa rin po natin na merong afterlife na pinangako ang Diyos at yun po ang pinaka-greatest future that awaits us. No? In the same way, yung pong wala sa Panginoon, the darkest future awaits them is that sila po ay mapapahamak, mahihiwalay sa Diyos. No? Kaya po, praise God mga kapatid, kasi ngayong gabi, pagtulog natin, no? Meron po tayong assurance na if and when, di po ba biglang, di ba? Dati alam na tayo po ay biglang kunin ng Lord. May assurance po tayo na sa takdang panahon, when He returns, we will be raised up. Amen po? Ayo. Alam lang po natin, no? Ang tayo po, kapag namatay po isang Kristiyano, immediately nasa presence siya ng Lord. No, yun po talaga yon, yung kaluluwa niya, no. Kaya nga po sabi ng Lord sa thief, today or now you will be with me in paradise. Okay? Ang naiiwan yung lupang katawan. So immediately po kapag tayo namatay bilang mga Kristiyano, sabi nga po ni Paul, ang ating kaluluwa is nandun agad sa presence ng Lord. To be absent in the body is to be present in the Lord. Yun po yung sinasabi ng salita ng Diyos. So Philippians 1:23, no? Yun po yung sinasabi ni Paul. Kaya po, yung pag-iisipan natin yung death, meron na tayong assurance, no? Kasi po alam natin na merong greatest promise ang Lord na this life will end, it will soon end, but again, sabi niya, when He returns, He will resurrect us. Ayo? Next po mga kapatid, the future deliverance from death is through Jesus' return. Yan. The future deliverance from death is through Jesus' return. Okay? Ang future deliverance natin, yung resurrection natin, nakasalalay lang po yan kay Jesus. Okay? Yan po yung sabi ni Paul. No? Diretso po natin. Sabi niya po, according to the Lord's word, we tell you that we who are still alive, no? Tama ba?
Ayan. Ayan, tama. Who are left until the coming of the Lord will certainly not precede those who have fallen asleep or died. No? Yan muna, no? According to the Lord's word. So yung pong sinasabi ni Paul sa kanila na i-resurrect ang mga unang namatay, yung mga namatay muna sa Lord pagdating niya, hindi ito katang isip ni Paul, no? Hindi po ito some imaginary concept ni Paul. Hindi po, sabi niya according to the Lord's word. Sabi ng salita ng Diyos, no? Yung po yung revelation, no? Na tayo daw po, sabi niya sa mga Thessalonica, na nandun pa, nabuhay pa, we who are still alive, who are left until the coming of the Lord, like ko po sinasabi sa inyo mga kapatid, di po ba, in their lifetime, the first century believers, church, believes na yung pong yung coming po ng Lord para sa church, mangyayari in their lifetime. Even si Paul, yun ang paniniwala niya, kaya sabi niya, who are left until the coming of the Lord will certainly not precede those who have fallen asleep. No? Uunahin ng Lord yung mga namatay sa kanya, na buhay niya. Sabi, for the Lord himself will come down from heaven, with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first. Amen ho? So ito po ang isa sa pinaka-authoritative na revelation po regarding life after death. Medyo dramatic, di po ba? Medyo parang dramatic talaga. Visualize po natin, sabi po ni Paul, darating ang Panginoon, sabi niya, no? From heaven, okay, oh, with a loud command, no? Merong magsasalita, no? With the voice of an archangel, sa ating recollection, ang archangel lang na mention by name sa Bible ay si Michael. May natin alam, baka meron pang ibang archangel. Si Gabriel po kasi, tawag sa kanya, messenger, no? Maring archangel din siya, pero si Michael po, yung archangel, na alam natin na minention. And with the trumpet call of God, as may trumpeta, no? Kasi po, ang Lord ay king na siya, di po ba? Siya ay king eh. Nung nag-resurrect na siya, pagbalik niya, king siya eh. So, alam naman natin, di po ba, pag ang mga dumarating yung king, may mga bugle, no? May mga trumpeters na nagpapahayag na darating ang king. Kaya dapat yung mga tao magla-line sila, tapos bibigyan sila ng respect, bibehold nila yung king nila. No? Ayun po yung picture dito. Na kaya pagdating po ng Panginoon makakarinig daw po tayo ng loud sound ng trumpet. Kaya there are times yung sound ng trumpet is to prepare for a battle, no? Pero ito naman is to gusto ng Lord iparating sa atin yung way i-welcome niya na tayo sa kanyang kaharian. Amen po. Kaya so tapos the dead in Christ will rise first. Kaya ang uunahin po ng Lord ay yung mga namatay sa Kanya. Tandaan niyo po, dead in Christ. Hindi lang yung dead. Yung lahat po ng dead na wala sa Panginoon, hindi pa sila i-resurrect. I-resurrect po sila sa second resurrection after ng millennium. Ay yung po matatagal na sa atin, yung tinuro ko yan, medyo alam niyo na yan. I hope na alam niyo pa rin o baka nakalimutan niyo na. Anyway, mahalaga po yung dead in Christ. No? So ang i-resurrect lang po para po makapiling ng Lord sa presence niya, no? Doon sa marriage supper of the Lamb, no? At doon sa bima, yun lang namatay in Christ. If we die outside Christ, hindi po tayo makapasama sa rapture. Ayan. Okay, oh? Hindi po tayo makapasama. Kasi dapat lamang po yung nasa Panginoon na kumilala sa Panginoon. Okay, oh? So, the resurrection of the righteous or believers is a huge, impactful, and grand event. Ayan, no? It's huge. Bakit huge, Pastor? Kasi di po ba buong mundo? Lahat ng Christian sa buong mundo. So it's huge. Kami nun, no? Impactful. Bakit may impact? Kasi nga po, kasama yung heavenlies. Kakaroon ng trumpet sound. Hindi po yung galing sa banda rito. Hindi po.
It is a heavenly trumpet. No? Hindi natin alam kung sino yung umihip noon. Maring mga anghel, no? O isang anghel. It is a grand event, no? Kasi ang Lord daw po titigil sa ulap tapos aangat yung mga Christians, no? Makita po natin mamaya yan, no? Yung caught up in the air, okay? Oh? Kaya kumbaga parang science fiction, ayan, gan. Parang science fiction po, no? Yung parang palabas na science fiction. Pero hindi po, alam natin na this is true. Dito science fiction. This resurrection of the dead, yung rapture ng church, no? Yung second coming ng Panginoon, yan po lahat ay dramatic ang dating niyan. May impact po yan, huge, malaki, at grand sa scale, no? Talagang apektado ang buong mundo. Amen, no? Kumbaga, tayo po yung star of the show or stars of the show kung dating ng pag-resurrect. Kasi tayo po yung mga namatay muna sa Panginoon ang uunahin. Tapos po tayo na buhay pa ay papalitan ng bagong, dadamitan ng bagong ng glorious body. No? Katulad po ng mga namatay na sa Panginoon. Kaya mga kapatid, due honor, sabi dyan, due honor and respect will be accorded to the believers who have already died. No? Due honor and respect. Ayan naman po kasi hindi po ba yung pag-honor, respect sa dead, yan po ay traditionally, buong mundo, consistent po yan, di po ba? Wala po akong alam na kultura sa buong mundo since the ancient times na hindi nila nire-revere o hindi nila binibigyan ng sabihin na po natin ng due recognition yung mga namatay. Kaya nga po sa tradition natin, di po, may mga wake, di po ba? May mga wake. Para lang parang lang bago ilibing ay makapag sympathize yung iba. Tapos ngayon, may cremation na, no? Yung pong panahon noon, sinusunog din naman talaga ng panahon ng mga royalty kings, di po ba yung mga yung mga tao na namamatay, no? Ang tawag natin ganyan ay cremation, no? Pero sinasabi lang natin po na talaga namang kahit sa earthly setting, binibigyan ng honor yung mga namatay na. Kaya nga po, di po ba, kapag ang isang tao namatay na, unethical po na magsalita pa tayo ng bad sa kanila. Kahit nang ginagawa silang di maganda sa atin. Hindi na po ethical na salita pa tayo ng masama laban sa isang departed na tao. No? Ethics dictates that we should avoid doing that, no? Kasi namayapan na nga yun no. Kumbaga na siya, no? Hindi na natin iintindihin yun, no? Pero alam natin, di po ba, tayo nga sa kultura natin kapag November, di po ba? Yun, pinupunta natin mga mahal natin sa buhay na nauna na, no? Just to remember them. Ayun po ay hindi lang kulturang Pilipino, kahit sa maraming kultura po, ganun yan. Ang langit po, ganun din. Ang Panginoon po, hindi na lost sa kanya yung mga tao na nagtiwala sa kanya, na sumampalataya sa kanya. Ang honor na bibigay ng Lord ay uunahin silang i-resurrect. Uunahin po sila. Sila yung bibigyan ng priority. At alam naman po natin, di po ba? Palagi ko halos naman mas maraming mga Christians na namatay na ang naglingkod at paggamit sa Panginoon. So, siguro that is one of the reasons bakit i-resurrect sila ng Panginoon. Para i-recognize talaga sila. Tapos po, assuming na dumating po ang Panginoon ngayon o mamaya, di po ba, at buhay pa tayo, saka tayo babaguhin. No? Pero sila munang i-resurrect. Hindi na tayo i-resurrect kasi kung darating nga siya, buhay pa tayo, di instantaneously, papalitan na lang yung katawan natin ng glorified body na fit para pumasok doon sa heavenly, no? Doon sa abode ng Diyos. Okay? Next, ano mangyayari? Believers who are still alive when the Lord returns will be instantly clothed with a glorious or heavenly bodies to be with the Lord. Ayan, yan po yung mangyayari. Kasi sabi po sa verse 17, after that, ano po yung after that? After na i-resurrect ng Lord, yung mga namatay na sa Kanya. No? Sabi po dyan, after that, we who are still alive and are left will be caught
together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Ano? Kaya po, sorry po, no? It's on me kasi dapat yun C, no? Ano naman ako, hindi lang po ako sa text sa message. Mali-mali mag-type. Kahit sa outline, nagkakamali ako. Ngayon ko pa nare-review, no? Kasi usually yung Monday, ginagawa ko na ito eh. Kaya isang paspasan ako. Kanina po, nung nag-edit ako, it's too late na eh. Kaya na po sa tech group, saka ako pa ipapakorek. Anyway, it's on me, mga kapatid. Sorry po. Ayan, buti na lang na bago agad. And after that, who are still alive and are left will be caught together with them. Yun po yung harpaso, no? Yun po yung rapture, no? Caught, no? In-snatch, no? In the air, in the clouds, to meet the Lord in the air. In the air, oh, hindi pa nababa, oh. Yung second coming po, bababa talaga eh, sa Mount of Olives, eh, no? Tapos, and will be with the Lord forever, no? Of course, meron lang mangyari doon, yung marriage supper of the Lamb, no? Kaya natin explain yan, no? Yung Bema judgment, we will be rewarded, or it's either we receive rewards or lose our rewards, depende kung ano yung naging, paano yung faithfulness natin regarding our service. Anyway, ang mahalaga po rito, papunta tayo ng glorious body kasi yung katawan na dito na pantao hindi po pwede pumasok sa presence ng Lord. Dapat kagaya po nung body ng Lord nung nag-resurrect siya, the same body na cannot be limited by space and by time, no? Napakabilis, no? Pwede mag-penetrate sa anumang solid na bagay, pero pwedeng kumain, no? Yun ang kakaiba. Di ba po ang Lord nag-breakfast, di ba? Nung nag-resurrect siya, no? So ganun po ang ano, kumbaga talagang kakaiba, no? Papag-usapan ko po kasi ating rapture sa sa next Wednesday para po yung iba po alam na ito, pero para po maintindihan natin maigi, no? Kasi ito po yung pinaka-controversial at pinaka-contested na end time na program ng Lord, no? Kasi iba di naniniwala dito. Pihira naman ho. Kasi iba naniniwala na after ng tribulation sa may rapture, iba naman sa gitna. Iba naman po, wala nang rapture. Basta darating na lang ang Panginoon. Ito na nga yung kingdom. Ito na yung kingdom ng Lord. At yung church ang nagpaasikaso ng kingdom ng Lord, no? A millennial, tawag po doon, no? So, ano yan, no? Ito po muna tayo sa yung pag-asa. Hope beyond the grave. Okay, oh? Ayun, tingnan po natin yung no? Yung description ng of the resurrection event of the believers. Tingnan po natin yung 1 Corinthians chapter 15, a description of the resurrection event of the believers. So 1 Corinthians chapter 15, verse 50 to 54, ito po, no? Yung bahagi lamang. Sabi, I declare to you, brothers and sisters, si Paul uli, no? Ito yung mas extensive treatment ng resurrection body. Yung resurrection, ano yung klase? I declare to you, brothers and sisters, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Flesh and blood, no? Yung natural, no? Nor the perishable inherit the imperishable. Ano yung perishable? Ito, yung pang katawan natin, no? Perishable to. Tumatanda, puputi buhok. Ayun, ano yung tawag mo? Kalimutan ko yung tawag. Yung nangungulunto, hindi, prutas yung nangungulunto. Ano yung tawag doon? Yung hindi naman nalulukot, no? May tawag doon. Tumatanda, no? Alam niyo na yun. Tayo, inherit the imperishable. Next, sabi po. Listen, ito na. I tell you a mystery. Ito na po, no? We will not all asleep, but we will all be changed. Yeah. Change. Okay, next. In a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. Okay, next. For the perishable must clothe itself with the imperishable,
And the mortal, yung namamatay with immortality. So, yung opposite, no? Next, sabi po, when the imperishable has been clothed with the imperishable and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Ayan. Ayo. Then, ayan na po, no? Death has been swallowed up in victory. So yung death daw po, ang literal, ang picture ay nilunok. Nilunok na, no? Nawala na siya. Once and for all, nilunok na siya, swallowed ng victory. Kaninong victory po sa atin? Di po, sa victory ng Lord doon sa cross. No, kasi ang di po ba ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Physical and spiritual death, separation from God. Pero nung ang Lord po ay namatay sa krus at nag-resurrect, yun po, ni-reverse niya yung sitwasyon. Magiging immortal na tayo, hindi na tayo mabubulok ng katawan natin, namatay man tayo, bubuhayin tayo. Kasi nga po, may pangako ng resurrection, yung hope. Ito po yung hope ng mga Kristiyano. Pag tayo nasa Panginoon, death is only temporary. Living with an eternal life, yun po yung permanent sa atin. Ngayon, sa atin po, mga Kristiyano, death is just, we're just passing through, sabi nga ni David, even though I walk through the valley of shadow of death. So, para kay David doon, naglalakad lang siya. It's just a temporary journey doon sa kamatayan. No, but true, no? Paglabas noon ay doon na po yung victory. Amen po? The resurrection is a mysterious act of God. Di po ba sabi ni Paul? Sabi niya, I tell you a mystery. Ano po ba yung pag sinabing mystery? No? The resurrection is a mysterious or miraculous act of God. Yung pong mystery, ibig po sabihin niya sa Bible, pag sinabi, hindi po yung kababalaghan, no? Kasi sa atin, misteryoso naman. Bakit bumukas yung pinto? No? Wala namang tao, no? Hindi yung mystery sa atin, di po ba? Bakit biglang bakit di po ba? Alam niyo na, yung mga nakakatakot mystery, no? Sa Bible po, pag sinabing mystery, ito lang po meaning, no? The word mystery when used in God's word means a thing, ay wala po yan dyan, a thing or a truth hidden before and being revealed now, no? So sa Bible po, pag sinabing mystery, ito lang po ibig sabihin nun, hindi pa siya nahahayag nung una. No? Nakatago pa yung truth. Pero later on, ni-reveal na. Okay? Kaya po sabi ni Paul, I'll tell you a mystery. Kasi po, during the Old Testament, alam po ng mga taga ng Old Testament, alam po nila David, na Abraham, merong life after death. Alam nila. Sabi nga po ni Abraham, nakatingin siya doon sa city, si Abraham ba yun, o si Moses na heavenly city. So alam po ng mga Old Testament saints, ni Daniel, na meron talaga afterlife. Pero yung detalye noon, yung rapture, yung papalitan yung katawan nila, okay? Katawan natin, hindi pa nila alam yun. Mystery pa ho yun. So, kaya sabi ni Paul, I tell you a mystery. Ibig sabihin, i-reveal ko na. I-reveal na ng Diyos sa atin kung ano mangyayari sa atin as Christians after death, no? Etong mangyayari. Kaya sabi niya, listen, I tell you a mystery. You will not all fall asleep. No? Kasi nga, pagdating ng Panginoon, meron pa namang, di ba, matitira na buhay pa. Di po ba? Na Christian. Pero marami na rin yung namatay. Diba po, ang church ay mystery, no? Yung pong church, kahit na po sina Peter, di po ba? Yung mga Pharisees, hindi nila alam na ano ba yung church, no? Kasi New Testament concept po siya, no? Kaya, ang po sabihin ng ang church ay mystery, hindi pa nire-reveal sa Old Testament na magkakaroon ng church. Yung body of Christ, tayo yun. Ano po? Mystery pa siya. Hindi pa siya nire-reveal. No? Pero na-reveal na siya pagdating ng Panginoon at nung nag-resurrect at nag-ascend siya. Ito nga yung resurrection, mystery yan. Ibig sabihin, yung detalye niya, hidden pa sa Old Testament times. Hindi pa detalyado. Pero ngayon po, looking back tayo, di po ba detalyado na yung about resurrection ng mga righteous, ng unrighteous,
po ba? Yung mas maraming detalye tungkol sa end time na reveal na ngayon. Kay Daniel, nakikita niya po yung future, no? Pinakita sa kanya, pero marami pa ring hidden. Marami pa ring mysterious doon. Ibig sabihin, hindi pa totally nare-reveal. Kapag sinabi pong mystery, ibig sabihin lang po, may mga program, plano ang Diyos na hidden pa. Hindi pa niya binubulgar, kumbaga. Hindi pa time kasi. Tapos, dumating na nga. No? Pag ni-reveal na yung mystery, ni-reveal na kung ano yung antimano ay plano na at nasa isip na ng Diyos. Amen po? Okay, next. The resurrection brings not only hope, but also encouragement to all of us. Kasi sabi po sa verse 18, therefore, encourage one another with these words. Ayan. So, sabi ni Paul, hindi lang nagbibigay ng hope, pag-asa sa inyo, ng mga buhay pa, ng mga Thessalonians, magkaroon kayo ng pag-asa kasi yung mahal niyo sa buhay, mga kaibigan, bubuhay sila ng Panginoon. Ayo. So, there must be hope in your heart. Kayo mawala ng pag-asa, huwag kayo mabigatan kasi secured. Secured ang place, ang future ng mga Kristiyanong namatay na, mga mahal natin sa buhay kasi bubuhay sila ng Panginoon. Di lamang yun. Sabi nga po, encouragement, no? Bibigyan ng encouragement. Kasi may encourage tayo na buhay. Panirinig natin ito. Di may encourage tayo na ma-encourage tayo kasi alam natin yung mga mahal natin sa buhay, kaibigan natin, ka-churchmate natin na nauna na sa atin, na naglingkod. Alam natin na pag nire-resurrect sila ng Lord, ganding palaan sila. Alam natin yung naging buhay nila, gano'n sila faithful, di po ba? Ay naman, may encourage talaga, no, na magpatuloy sa Panginoon. Why? Kasi hindi pala baliwala yung ginagawa natin sa Lord. After everything is over, ng pagsunod natin, paglilingkod sa Lord, namatay tayo, pag binuhay pala tayo ng Panginoon, nakakapiling na tayo. Tapos alam natin, sa kanyang earthly millennial rule, we will rule with Him. Assuming, of course, na sa Bima ay naging maganda yung resulta ng mga reward natin. Di po ba sabi, dahil you have been faithful to a least amount, di po ba? You will inherit 5 cities or 10 cities, di po ba? Yun nga pong ginawa natin sa Lord Ang katapat niya, ang reward niya higit na higit kaysa doon sa ginawa natin, no? Yun po yung parable, di po ba? Sa talents. Parable doon sa stewardship. Okay, oh? So, mga kapatid, yan po. At least in a nutshell, yan po yung pag-asa natin, the future hope natin. The dead in Christ will rise. Amen po? Praise God. Ngayon tingnan po natin yung nito, no? Yung pong detalye nito as we talk about the rapture next Wednesday. Amen po. Ngayon po, meron lang po akong papakita rito, no? Tapos na po tayo. Pero dahil nga po ito ay current, gusto ko lang po makita po natin ito. Ayan. So, tingnan po natin yan. Ngayon po alam natin, alam niyo na magkakagulo ngayon sa Israel, no? O yan po ang Israel, yan po yung buong Israel, ito po yung Gaza State. Yan po nagka-problema, no? Yan po yung mga Hamas, no, na hanggang kanina habang nanonood ako nakikinig ng balita, grabe po yung nangyayari. Ngayon po ay patuloy po, no, yung pagganti ng Israel. I was asked regarding this, may epekto ba ito sa atin? Una nga po, akala ko wala lang pero i-reconsider ko yung sagot ko kasi alam niyo po mga kapatid, medyo delikado ito kasi pag ito po nag-escalate, tandaan po natin, no, yung Middle East, yan po yung pinaka-potential na na pwedeng mag-create ng mas matinding mga giyera. Lalo na po pag nagkampihan na yung mga bansa o sinabi na ng Amerika, tutulungan nilang Israel. Paano naman kung yung mga Hamas, yung mga militanting yan at yung mga Hezbollah, tutulungan din ng ibang mga Arab nation yan. Mangyayari. Potential po mag-escalate yung conflict. Hindi po ba natin o may gera na ngayon sa Ukraine o dito po sa West Philippine Sea po natin. Problema po tayo sa China, sa US, ang US-China, no?
Doon po tayo sa Middle East. Ayan po ay plus point. Ibig po sabihin ng plus point, ito po ay potensyal na na pagmulan ng isang mas malaking giyera, no? Alam po naman natin na istorya nito, no? Biblically, it's yung mga Arab against sa mga Israelita. Kaya po ang mga Israelita, kasi po nasa survival mode sila eh. Sa history po kasi nila, di po ba? Since Egypt po ba, inalipin sila. Pagdating sa Babylon, inalipin sila. Pagdating po sa Second World War, halos 6 million pinatay sa kanila, no? Bata, matanda, babae, lahat. No? Talagang uubusin yung lahi nila, pero sila yung bayan ng Diyos. Kaya po, sa context na yan, kaya po ang Israel, gusto po nila ayaw nilang maulit pa yung mga nangyayari before. Kaya pinipreserve nila yung kanilang nation. Of course, alam nila na sila ay poproteksyonan ng Diyos. Pero ang po mga Hamas, mga Arabs, isa lang naman po objective nila. Yung Israel ay, alam niyo na, i-destroy. No? Sinabi naman yun ng mga leader ng Hamas. Ayaw namin ang merong Israel. So, daan po natin, since biblical time yan. No? Kaya hindi pong giyera dyan, hindi lang po siya sa natural. No? Hindi lang po. Titingnan po natin siya in light of the end times. In light of the end times. Yan po ay sabihin na natin parang bigyan tayo ng discernment. Mag-isip tayo kasi yung giyera niyan, salamat kung maayos, no? Di praise God. Pero kapag hindi maayos yan, at nagkampi-kampihan na yung mga bansa, so anything can happen, mga kapatid. Kayo? So alam na ng mga Israelita ito since biblical times hanggang ngayon. No? Kahit nga yung mga correspondent sa Europe, dyan, alam nila na biblical times pa may kinalaman na itong giyera ito hanggang ngayon. Kaya po, tama salita ng Diyos, in the latter times, there will be conflict. Lahat, no? At ang Israel, hindi po kumikilala sa Messiah nila. Kaya, alam po natin, no? Ang epicenter ng end time ng program ng Diyos nasa Israel, no? Kaya po, ano nangyayari sa Israel ngayon? Doon po natin ibabase kung ano yung takbo ng nangyayari sa salita ng Diyos. Kayo, meron doon yung passage, titigil na ako dito pa, hindi na ako maging masyadong detalyado. I wish I could say more, kaya lang, limitado yung time ko. Tingnan niyo po. Pray for the peace of Jerusalem. May those who love you be secure. May there be peace within your walls and security within your citadels. Next. Ang sabi, may verse 8 ba? For the sake of my family and friends, I will say, peace be within you. For the sake of the house of the Lord our God, I will seek your prosperity. Then, last verse. Okay na yun. Okay na yan, no? Kita niyo po, pray for the peace of Israel. Kaya po, kita niyo po yung shalom, peace. Kaya po yun ang batian ng mga Hudyo sa kanila, shalom. Kasi, hindi nila na-experience yung peace Pero, sa kanila, dahil sila yung bayan ng Diyos, meron pa rin peace sa kanila kahit ano nangyayari sa kanila. Tayo po, ang sinasabi ng passage dyan, ang isa pong talagang responsibility natin, ipag-pray po ang Israel. No? Kasi po, dyan galing ang Messiah natin sa lahi nila. Jesus is a Jew. Kayo? At ano nangyayari sa Israel, may impact po siya sa buong mundo. May impact po siya, mga kapatid. Whether we like it or not, whether we admit it or not, meron pong dating yan. No? At ang Israelita naman po, Israel, okay naman sa atin. Noong Second World War kasi, kinupkup natin yung mga refugee ng Israel. Mga pinagpapatay, isang patayin ng Second World War. Nagtakbuhan sila. Isa po ang bansa natin sa kumupkup sa mga Israeli refugee. Kaya ngayon po, di po ba maganda yung treatment nila sa atin, tinutulungan nila tayo. Ito po sabi ng salita ng Lord, kaya po alam ng Amerika sino man mag-bless sa bayan ko, i-bless ko sila. Kapit niyo po sabi ni Biden kanina, yung presidente, we will stand by Israel. No? Sabi niya. Yun ang sabi niya. At kalungkot po yung ginawa ng Hamas kasi, minasakir yung mga, pinuntahan yung mga bahay, tapos nagpapatay. Yung pamilya, yung mga baby, pinugutan ng ulo. Pag tingnan niyo po sa yung mga balita, talaga pong
civilian ng ano dapat di nila ginawa yun. Siyempre, ano gagawin ng Israel? Gaganti po yan. At ngayon po, napakatindi ng nangyayari. So, with that, mga kapatid, mag-pray po tayo. Ipag-pray po natin sa ating personal na kung nangyayari sa mundo. This is not just an ordinary event, mga kapatid. There is much more to this. There is much more to this. Nawa ay masolusyonan kahit paano yung conflict na ito. Amen po. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa oras na ito, salamat po sa katotohanan, sa assurance na lagi po kaming safe sa iyo, whether in this life or in the next life. Kasi nga po, sabi ng iyong salita, kami po ay i-resurrect po ninyo. Bigyan niyo po kami ng bagong katawang lupa, glorified bodies to be with you and to rule with you sa iyong millennial reign. Lord, salamat po, nawa habang hindi po pa kayo nadating at nandito pa kami, cause us to be discerning, cause us to be responsive sa iyo. Gawin namin ang lahat para po makapaglingkod sa iyo, ma-prioritize po namin kayo. So that if and when dumating po yung time na kami po ay tawagin po ninyo o mawala kami rito, nagawa po namin ang iyong kalooban. And thank you, Lord, for the assurance na kahit sa kabilang buhay, you still uphold us. We are still secured in you, dear Lord. So pag sabi nga po ng salita, who can separate us from the love of God? Sabi nga po ni Paul, shall height, shall depth, the breadth, the width, shall hunger, shall thirst. Sabi nga po ni Paul, shall the things to come, or shall the thing in the past. Pero sabi nga po ni Paul, nothing can separate us from the love of God. So Lord, marami pong salamat sa assurance na yan. At pinupuri po namin kayo sa gabing ito. Hindi po yung nangyayari sa Israel ngayon. Nawa po, magkabilang panig po, yung mga family, mga civilian sa Gaza Strip ay mga namatay din. Nawa po yung mga civilian na nadamay sila sa conflict na ito. We pray, Lord, na nawa po mag-intervene pa rin kayo para po mabawasan na po yung mga civilian casualties. Magkaroon ng bagong breakthrough po for the resolution of this conflict. Salamat po sa gabing ito sa aming pamahinga. We just entrust to you everything. Thank you for your goodness. Thank you for your mercy. We bless you tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Amen po. Marami pong salamat mga kapatid. Pag-pray po natin ang mundo. Pag-pray po natin ang Israel. I bless us all.